Welcome sa Bangladesh, ang bansang kung saan ang traffic hindi lang problema, lifestyle na. Dito sa Dhaka, capital city ng Bangladesh, may isang hari ng kalsada na hindi naka-SUV, hindi naka-sports car, hindi naka-motor na may tambutsyong nang buwisit ng buong barangay. Ang hari dito, rickshaw. Bisikletang may upuan sa likod, may bubong, may pintura, may borloloy at may driver na ang binti mas matibay pa sa mga proyekto ng DPWH. Dito ang kalsada kasing gulo ng putukan sa Senado. May bus na nadadapa, may rickshaw na umaatake at may driver na hindi kinukumusta. Pa-subscribe naman dyan. Sa Bangladesh, lalo na sa Dhaka, ang rickshaw hindi lang basta sasakyan. Ito ang grab ng masa. Sa unang tingin, cute siya. Makukulay, may pintura, may design. Pero kapag sumakay ka na, doon mo mararamdaman ng tunay na adventure. Walang seatbelt, walang shock absorber na matino. At higit sa lahat, walang kasiguraduhan kung kumpleto kang maihatid sa iyong destinasyon. Sisingit sa pagitan ng bus at truck na yung espasyo pang sandwich lang. Papasok sa kalsadang parang sinuka ng syudad. Tatakbo sa ulan, init, baha, alikabok, usok at businang walang katapusan. Sa Pilipinas, may jeepney driver na hari ng kalsada. Sa Bangladesh, rickshaw driver ang hari. Pero hindi yung haring nakaupo sa trono. Ito yung haring pawisan, gutom, toyo. Tapos ang trono niya, saddle ng bisikleta na parang parusa sa likod. At habang ang pasahero sa likod nakaupo, feeling turista, siya nasa harap, padyak ng padyak na parang may hinahabol na pautang. Ang tunay na bida dito, hindi ang rickshaw. Ang bida, syempre yung driver. Yung lalaking gumigising ng maaga, minsan bago pa sumikat ang araw. Mabilis ang kain, minsan salang, tapos sabak na agad sa kalsada. Na madalas binabarat pa ng ilang pasahero na hindi rin natin masisisi dahil sa hirap ng buhay sa Bangladesh. Lahat nagtitipid, lahat naghahanap ng mura. Kaya sa Bangladesh, ang rickshaw ride minsan hindi lang biyahe. Negotiation ito, mental battle, presyuhan, titigan at minsan acting contest ng uso lang ang pinapaluha. Ngayon pag-usapan natin ang Dhaka traffic. Kung akala mo malala na sa EDSA, naku po, panis yan dito sa Dhaka. Dito ang traffic parang living organism. Gumagalaw, humihinga, sumisikip, lumalawak tapos biglang titigil ng walang dahilan. Sa Pilipinas kapag traffic may MMDA. Sa Dhaka, bahala na kung saan humantong. Ang lane di yan sinusunod, parang suggestion na lang. Kapag sinabi ng Waze na dito ka dapat dumaan, sagot ng driver, salamat sa opinion mo. Kaya ang rickshaw driver kailangan hindi lang malakas. Kailangan maging kamote rider. Kailangan maliksi ang mata, matigas ang dibdib, malakas ang tuhod at higit sa lahat, willing makipagpalitan ng mukha sa lansangan. Kung may traffic enforcer man na naligaw, minsan parang nanonood na lang din siya ng disaster movie, libre na, buhay pa siya. Pero hindi puro hirap ang rickshaw ng Bangladesh, may ganda rin. At isa sa pinakastig dito, rickshaw art. Yung likod ng rickshaw, bubong, gilid, upuan, minsan lahat may kulay, drawing, pintura, design. Ito yung klase ng sasakyan na kahit pagod na pagod ang driver, yung rickshaw niya mukhang handa pa rin rumampa sa piyesta. At alam mo bang noong 2023, kinilala ng UNESCO ang rickshaw painting sa Dhaka bilang bahagi ng Intangible Cultural Heritage of Humanity. Ibig sabihin, hindi lang ito ordinaryong sasakyan. Kinikilala ito bilang mahalagang bahagi ng kultura at identity ng Dhaka. Ngayon, usapan kita. Dito medyo seryoso tayo. Ang rickshaw driver hindi lang basta nagmamaneho. Madalas, renta rin ang rickshaw. Ibig sabihin, bago pa siya kumita para sa pamilya, kailangan muna niyang kitain ang renta ng sasakyan. Sa mga pag-aaral sa Dhaka,
Maraming rickshaw puller ang kumakayod ng halos 7 araw kada linggo. Walang day off. At sa isang 2024 study, lumabas na 53% sa kanila ay nagtatrabaho ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Sa kita naman, nasa 150 pesos to 300 pesos kada araw. Bawas ng renta ng sasakyan at pagkain. Sa e-rickshaw, may reports na mas mataas ang kita kumpara sa pedal rickshaw. Pero may dagdag na gastos sa rental, charging, maintenance at legal issues. Sa bilang naman, grabe bossing, may estimates na up to 4 million rickshaws nationwide. Halos kalahating milyon ay nasa Dhaka. At heto ang medyo brutal. Marami sa kanila ay informal workers. Kaya kadalasan walang regular benefits, walang paid leave, walang health insurance, walang pensions, at walang kasiguraduhan. Kapag may sakit ka, walang pasada. Kapag walang pasada, walang kita. Kapag walang kita, ang hapunan minsan dasal na lang muna. Kaya bawat pasahero mahalaga. Bawat biyahe may halaga. Maraming rickshaw driver ang galing sa liblib na lugar. Lumuwas sila dahil sa probinsya. Minsan walang trabaho, may baha, may lupa na nawala, may pamilya na kailangang buhayin, may pangarap na kahit maliit, kailangang habulin. Kaya pupunta sila sa Dhaka. Dala ang konting damit, konting pera at malaking pag-asa. Pero pagdating sa syudad, hindi pala sila sasalubungin ng magandang buhay. Sasalubungin sila ng traffic, usok, siksikan, mahal na bilihin, matinding competition at trabaho na parang parusa sa katawan. Pero tuloy pa rin. Kasi kapag mahirap ka, wala kang luxury na mapagod ng tuluyan. Pwede kang mapagod, pwede kang umupo sandali, pwede kang uminom ng tubig, pero hindi ka pwedeng huminto ng matagal. Dahil ang gutom walang day off, ang renta walang awa, ang pamilya umaasa, ang buhay tuloy-tuloy ang gastos. Ngayon nagbabago na rin ang mundo ng rickshaw. May debate kung dapat bawasan ng rickshaw sa ilang kalsada dahil sa traffic. Pero sa kabilang banda, kapag tinanggal mo ang rickshaw, saan pupunta ang libu-libong umaasa dito? Yan ang mahirap. Kapag mahirap ang pinag-uusapan, madaling sabihin ng iba, bawal na yan, ayusin nyo yan, tanggalin nyo yan. Pero ang tanong, anong kapalit? Kasi hindi pwedeng tanggalin mo ang kabuhayan ng tao tapos sasabihin mo, good luck na lang kuya. Hindi ganon kadali. Ang rickshaw ay problema man sa traffic pero kabuhayan din, kultura din, serbisyo din. Parang lumang jeep sa Pilipinas. May problema, may polusyon, may modernization issue, pero sa likod ng bawat jeep may pamilya, may driver, may boundary, may anak na nag-aaral, may lamesang kailangan lagyan ng pagkain. Ganon din sa Bangladesh rickshaw. Hindi pwedeng tingnan lang biyang sa gabal sa kalsada. Sa dulo, ano ba talaga ang rickshaw ng Bangladesh? Ito ay transportasyon, oo. Pero higit pa doon, ito ay simbolo ng bansa. Kapag nakita mo ang rickshaw sa Dhaka, makikita mo ang Bangladesh mismo. Makulay pero magulo. Punong-puno ng tao, ingay, problema at pangarap. At sa bawat driver, may kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, like, share, subscribe. Shout out! Color Mix TV na nasa Saudi, Etok Eroleche, Alpha Hadja Wadil from Bornay Darussalam, Abigail TV Blanc from Barahigan, Badian, Cebu, Michael Binondo from Cebu City, J-Fax ng Toronto, Canada, Cyrus from Calamba, Laguna, Miko Akira from Malolos, Bulacan, Juan Carlos Ortiz from New Zealand, at sa Ibanez Dumaseg family. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.